Good day everyone, welcome once again to my YouTube channel, Great Check. And once again this is Jerry, and thank you for once again dropping by my channel, especially those who are my subscribers. Thank you so much for patronizing my channel. Thank you so much for visiting my channel from time to time. And if you haven't subscribed yet, please click your subscribe button and your notification bell so that you will be notified if I have new videos uploaded to my channel. Lalo na't mga kaibigan, in this time, we still have in this series regarding the Bible prophecies that are really unfolding in our time. Kasi mga kaibigan, in my own personal perspective, andito na po tayo sa threshold of eternity, wherein all the prophecies in the Bible are really fulfilling in our time. At dapat nating alamin ito mga kaibigan, especially the prophecies in Daniel and Revelation. And if you haven't watched yet my other videos in this series, just find it in my channel pages, so the channel page, so that you can also follow on with what we are tackling in the series. We are done with Daniel chapter 2 and also Daniel chapter 7, and actually we have also touched the Revelation chapter 13, the first and second beast, and also we went back to, as what I said in the last other videos, that we move backward to, since the Revelation, ang Revelation po at ang Daniel are twin books of the Bible, and the other is the lock book, and the other one, the Revelation, is the unlocking of the book of Daniel. So we can understand Revelation chapter 13 if we touch or we study Daniel chapter 2 and Daniel chapter 7. Even chapter 8, chapter 9, and chapter 10, 11, and 12 mga kaibigan ng Daniel, we all have those prophecies that are fulfilling in the past and still are fulfilling in our time, at kahit na po sa in the near future ay talagang nag-unfold po yan mga kaibigan. Kaya in this video, I'm going to share to you itong Antichrist cover-up. So ang tatalakayin po natin ngayon ay tungkol po itong maraming nagkakamali mga kaibigan sa pag-intindi o sa pag-unawa ng Antichrist. Kasi napakarami mga kaibigan ngayon na naglalabasan ng mga information about the Antichrist or Antichrist mga kaibigan. Kaya sa video natin ngayon it's all about the Antichrist cover-up mga kaibigan. Hopefully that as we are studying this, makapag-follow on po tayo mga kaibigan, kasi may part 1 po ito at saka may part 2 din po tayong gagawin na video. So in this part 1 mga kaibigan is talagang I will study about this Antichrist cover-up topic. This time mga kaibigan, there are many conspiracies, cover-ups, and scandals na talagang napakaraming mga pag-uunawa ng mga tao tungkol sa mga pangyayari ng sanlibutan, mga kaibigan. Kahit yung ibang mga taong mga political figures o yung mga talagang mga sikat na mga tao sa mundo mga kaibigan, may mga napakaraming mga tao na iniisip nila ito po ay yun na po yung mga Antichrist na naglalabasan mga kaibigan, which is we have to tackle today that one. Kasi higala, we really have to know kung ano talaga itong Antichrist, kasi mayroong mga kaibigan, dapat nating alamin ito kasi mayroong warning po patungkol dito mga kaibigan sa banal na kasulatan. At saka ano po talaga o saan po tayo makahanap ng
talagang totoong we can trust a source that can be trusted kung mayroon po tayong mga katanungan, lalo na ito pong Antichrist, mga kaibigan. Sabi ng ating Panginoon Jesus sa John 8:32, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." Talaga naman, mga kaibigan, na kung alam natin yung katotohanan, kahit masakit pa yun, basta't yun ay katotohanan, ito po ay it can make us free, mga kaibigan. Kaya sa ating tatalakayin ngayon, mga kaibigan, is ito po ay yun yung Antichrist. Alam natin, mga kaibigan, na si Satanas, ang devil, mga kaibigan, ay talagang napakaraming mga paraan upang ika-cover up niya ang kanyang sarili upang hindi siya malalaman ng mga tao na siya pala ay nagkikrip na sa buhay natin, mga kaibigan. Kaya kung kina-cover up po yan, kung talagang kung ang banal kasulanan po ay nag-i-express po, nag-reveal po sa kanyang identity, pero siya naman po ay nagka-cover up niyan, mga kaibigan. Nang sa ganun ay hindi natin alam na si Satan na pala yun ang nagdi-deceive sa atin. Tulad ng kanyang ginawa when he tempted Eve, and then of course the temptation went to Adam also, mga kaibigan. Kaya tayo po ay dapat i-uncover po natin itong Antichrist nang sa gayon ay hindi po tayo madideceive sa kanyang mga paraan, mga kaibigan. At ang Bible po ang makapagpatunay niyan, ang makapag-reveal niyan, mga kaibigan. Mayroong isang pong warning dito, mga kaibigan, na sa Revelation chapter 14 verses 6 to 10 na may tatlo po ditong mga angels, mga kaibigan, na nagbibigay ng warning sa buong sanlibutan. Pag sa prophecy po, mga kaibigan, pag tayo po ay nag-study ng prophecy, isa po sa mga how to understand angel, mga kaibigan. Ang angel po ay isang messenger po yan, mga kaibigan. Pero ito ay in the midst of heaven. Verse 6, mga kaibigan, "And I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation and kindred and tongue and people." Na ibig sabihin, mga kaibigan, ito pong angel na to na lumilipad in the midst of heaven po, mga kaibigan, ang ibig po sabihin yan, ang angel is a messenger. It's not an individual, mga kaibigan, it's a group of messengers, mga kaibigan, na ang dinadala po nila, mga kaibigan, ay yun yung walang katapusang mabuting balita na pinipreach po nila sa buong sanlibutan, mga kaibigan. So, in the midst of heaven, sa lahat ng mga naninirahan sa lupa, sa lahat ng mga nations, sa lahat ng mga katao, pati na mga languages, ay ito po ang sinasabi ng unang messenger, mga kaibigan, the first angel, saying with a loud voice, "Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come, and worship Him that made heaven and earth, the sea, and the fountains of water." The first angel, mga kaibigan, ang kanya pong pinapabalita sa buong sanlibutan ay itong group of messengers po, mga kaibigan, ay kanyang pinapabalita sa buong sanlibutan na we have to fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come, and worship Him. It's about worship, mga kaibigan, who made the heaven, the earth, the sea, and the fountains of water. So dito po, mga kaibigan, pag isa-isain po natin ito, mga kaibigan, ay ito pong mga messenger ng Panginoon na kanyang scattered sa buong salibutan, mga kaibigan, ay isa po ang message nila, yun pong everlasting gospel na fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come. Itong mga messengers, mga kaibigan, ay nagpabalita po ng oras ng paghuhukom o hour of God's judgment na dumating na po. Ibig sabihin, mga kaibigan, ito pong mga messengers na ito
ay talagang broadcast po, talagang nagsasabi na dumating na po ang judgment. So, there are three types of judgment, mga kaibigan. Investigative judgment, post-millennial judgment, at saka yung final judgment po. So, dito pong tatlong judgment, mga kaibigan, na dapat natin tatalakayin. But this time, hindi po muna tayo dyan. Basta ang ano lang ko lang sa inyo, mga kaibigan, is please keep on following the series so that we will unleash, we will unlock all these mysteries. Since Revelation, mga kaibigan, kahit ito po ay Revelation of Jesus Christ, pero there are many symbols na dapat nating we have to study all these symbols, and still the Bible will interpret itself. Hindi po tayo lalabas, mga kaibigan. If it is interpreted in if the Bible has the interpretation for that, then we have to stick on the interpretation of the Bible. Pero, mga kaibigan, ito po ay patungkol, ang unang messenger, ang unang angel is patungkol po sa pag-worship sa Creator, mga kaibigan. Pangalawang angel is nagsasabi po na Babylon is fallen, that great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. So, ibig sabihin, mga kaibigan, meron po ding another angel, another messengers, mga kaibigan, na nagsasabi din, nagpabalita din sa buong salibutan na yung Babylon po ay fallen, that great city. So, siya po na made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. So, we also have to, we will study also this part. And the third one, mga kaibigan, is this is what we need to put in mind. The third angel followed them, saying with a loud voice, if any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. So, ibig sabihin, mga kaibigan, itong pangatlong angel po ay talagang nagpabalita sa isang malakas na tinig na pinagsabihan ang buong salibutan about this worshiping of the beast. The first angel po, mga kaibigan, is nagsasabi po ng worship the Creator. Pero ang third angel, mga kaibigan, nagwa-warning po sa huwag mag-worship ng beast na ito. Kaya itong beast na ito, mga kaibigan, we have to tackle that one because we really have to know this beast. Kasi mayroong warning, mga kaibigan. Pag ang Panginoon nag-warning, talagang kahit na beast ito, mga kaibigan, pero mayroon siyang revelation po kung sino po o ano po ang beast na ito na talagang wina-warn ng mga messenger ng Panginoon ang buong sanlibutan patungkol sa warning to not to worship this beast, but we have, the first angel said, worship the Creator. So we have to be careful that one, mga kaibigan. Kaya ito po ang kung ano itong dapat nating in this series. Kasi papalapit na po tayo, mga kaibigan, sa mark of the beast. If you notice this part here, sa Revelation chapter 14 verse 9, if any man worship the beast and his image and receive his mark in his forehead or in his hand, ibig sabihin, mga kaibigan, meron pong mark of the beast dito sa forehead at saka sa kamay. Kaya we'll have to tackle that one in the near future also, in the next videos. Kasi maraming nagkakamali po tungkol sa mark of the beast dito, kasi maraming mga taong nagbi-believe o sila po ay they believe that that mark of the beast is the biochip and RFID, whatever micro or computer chips na ilalagay po sa utak, ay pati dito sa kamay, o dito sa kamay.
Pero ang Biblia hindi po nagsasalita ng ganun. Pero dapat po nating alamin yan, mga kaibigan. Since this one, this same shall drink. Yun pong tumatanggap nito na mark of the beast, mga kaibigan, I will drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of His indignation. Kaya isa pong warning ito, mga kaibigan. At pag ang Panginoon, as what I said, mag-warning, hindi po siya. He is not, hindi po niya, mga kaibigan, hinahide po ang totoong ibig sabihin niyan. Siya pa rin sa kanyang salita ay reveal po niya kung ano ito. And all that them, kasi mga kaibigan, ito po ang worshiping of the beast na ito, na warning ng third angel, ay talagang ang buong sanlibutan, mga kaibigan, ay sumasamba po sa beast na ito. Kaya we have to tackle that one. Just keep on watching, mga kaibigan. Kaya in the next video, please antabayan po ninyo, mga kaibigan, ang next video po, kasi we will continue this one. As what I said, this warning that God gives to humanity, to all the world, is given by the third angel, and also the first angel is also telling us to worship the Creator, which is, ito po, mga kaibigan, ay talagang napaka-clear, mga kaibigan. We have, the first angel said, worship the Creator who made the heavens, the earth, and all the fountains of water. And third angel po is, don't worship the beast. But sino po itong beast, mga kaibigan? Kaya ito po, yun po ang ating tatalakayin in the next video. So keep on watching, mga kaibigan. If you haven't subscribed yet, please subscribe now so that you will be notified if I have new videos uploaded, especially as we're going to continue this in the next video. So don't forget also your notification bell so that you will be notified if I've uploaded new videos in the series. So thanks for watching. Bye everyone. Have a nice day. God bless us all.